So okay mga bossing, dito naman tayo mag-a-align sa front mags. So sa front mags mga bossing is hindi pa rin ito plug and play. So ano kasi ito, dalawa kasi ang pamamaraan para po ma-align po ito sa ating Bergman. So una mga bossing na hindi siya plug and play dahil yung ano niya, yung bearing niya is malaki po ang butas sa gitna. Itong front axle natin sa pang Bergman is ano lang kasi ito mga boss, 10 mm diameter. So kaya siya maluwag. Ayan boss, ayan, maluwag siya. Ayan, so hindi siya pwede. Ayan, so ang gagawin nyo lang dito mga boss para magkasya po ito is kailangan nyo lang ito palitan itong bearing sa mags, pati na din dito sa kabila. Bali dalawa to. Yan, so tatanggalin muna natin itong goma nya, itong rubber. Tatanggalin muna natin, tingnan natin. Yan, so malaki talaga ang butas nito sa bearing nya kumpara sa ano natin, kaya maluwag siya. Yan. Yan, so ang gagawin dito mga bossing, papalitan lang ito ng bearing. At saka hindi lang ito napapalitan kasi may kunting antabas pa rin ito sa front mags niya. Bali bubutasan pa ito ng malaki. So itong bearing niya is sa pang SkyDrive po ito. So ito ay ano po ito, magkasukat lang sila sa Bergman. Yan, kung makikita mo, pasok yan. Sakto lang yan. So ito siya, pasok lang siya. Pero ang gagawin ko dito mga bossing is tatanggalin ko itong bearing at saka patatabasan ko ito sa machine shop. Bali lakihan ko ng butas konti. Yan, so kasi ito mas malaki kasi itong diameter niya sa labas. Yan, kung makikita mo mga boss, yan mas malaki ang diameter nito sa labas kumpara sa Pangiorno. Bearing na hahanapin nyo is ano po ito, susukatin natin mga boss. 35 mm po ang kanyang diameter sa bearing ng pang ano po ito, SkyDrive at saka Bergman. 35 mm. Ayan. Kung idugtong natin dito mga bossing, ayan o, so mabubutasan talaga ito ng konti sa ano niya, sa size ng bearing niya sa ano, sa Pangiorno. Yan, so idugtong natin. Yan, so 32 mm po ang kanyang bearing. So lamang lang ito ng 3 mm. So kailangan nyo pabutasan ng ano, pabutasan nyo dito ng 35 mm sa machine shop para po pumasok ito. Yan, so kung ayaw nyo magpatabas nito sa front mags para lang mapalitan nito, is meron ako ditong pang Raider FI. Pang Raider FI po ito na axle nya. Yung front axle nya is pang Raider FI. So ito, ang diameter nito sa Raider FI is 12 mm. Ayan. So pasok siya mga boss, walang, di siya maluwag, sakto lang talaga. Yan, makikita nyo. Oops. Yan, so sakto lang talaga. Pero may conversion pa rin yan mga boss. May conversion pa rin ito mga bossing. Kasi pagdating dito sa butas ng ano, sa front shock nya, sa pang Bergman natin, is hindi siya papasok. Yan no, hindi siya papasok mga bossing. Kung front shock, kung stock front shock lang naman ang gagamitin mo mga boss, tapos ang gagamitin mo na front axle is pang Raider FI, is hindi siya papasok dito sa butas ng front shock mga bossing. Ayan, hindi siya papasok. At saka para papasok, kailangan nyo rin pabutasan na malaki, pabutasan konti sa machine shop. Yan, para papasok lang ito. Pabutasan nyo ito ng 12 mm diameter kasi ang butas nito is 10 mm diameter lang pambutas nito mga boss. So kung gusto nyo ng front shock lang ang gagamitin nyo na stock, pabutasan nyo lang to ng 12 mm. Kung ayaw nyo magpalit ng bearing at saka magpamodify dito, kasi tatabasan kasi ito mga bossing para lang
para lang pumasok itong bearing na to. Pero sa front shock, ito na rin ang gagamitin sa pang Bergman, dahil para pag pag salpak na nito sa front shock is dito na lang kayo mag a-align sa hub and mile. So bali dito na lang tayo magtatabas. So yan, so ito siya, sample lang ito. Yan, sample lang ito, boss. Yan. So kung gusto nyo ng stock lang ang gagamitin nyo ng front shock, is bibili kayo ng pang Raider FI na front axle. Ayan, just pabutasan nyo ng 12mm diameter magkabilaan. Pag nagawa nyo yun, dito na lang kayo magtataba sa hub and mile. Kasi ito mga boss, medyo malaki siya. Yan, kung idugtong natin, di siya papasok, sumusobra siya. Ayan, so dito naman yan, kung i-sentro natin, so naka-align yan mga bossing. So yan, so kita nyo, yan, nakasentro na yan. Eto, kung front shock lang ang gagamitin nyo na stock, eto, naka-align na siya mga bossing sa hub and mile. So bali ito na lang yung susukatin nyo para itatabas. Yan, so kailangan nyo pa rin ito dadalhin sa machine shop. So ito po ay kung ayaw nyo lang po magpalit ng front shock, kung stock lang ang gagamitin nyo. Para pag na-align na yon, gaya nito, pag na-align nyo na to, pag nakuha nyo na itong sukat na to dito, pag napasok na, is dito na lang kayo mag-adjust naman. So dito naman kayo mag-a-adjust sa sa caliper niya. So sa akin, ang gagamitin ko na front shock is pang NMAX. So ito, kung nakikita nyo, is napaka-sentro na po ang kanyang alignment. Yan, pang NMAX kasi ang gagamitin ko na front shock. So mababago pa ito ang alignment niya sa gitna mga bossing. So, ang idea nito is para lang po ito sa stock ng front shock. Medyo magagastos din kayo mga bossing, kasi kailangan nyo pa ang bubutasan dito na 12mm diameter. Ayan, at saka ito, dahil medyo mataas tong front axle sa pang Raider, yan, kung makikita nyo, lagpas siya. Kailangan nyo rin ito tatabasin mga bossing, at saka pa-retrieve. Yan, so medyo magastos din siya. Para sa akin, para makasave kayo, kasi yung pang NMAX naman na front shock is magkapareho lang sila ng butas sa pang Bergman, 10mm diameter. Ang gagawin nyo lang dito mga boss is pabutasan nyo lang dito ng 35mm sa machine shop. Yan, so bali mapapalitan na ito. Tsaka ganito po ang sukat niya ang ipapasok natin. Ito sa butas ng NMAX, pareha lang sila sa Bergman. Pero sa alignment niya dito sa gitna, di ko pa nasubukan. Pero ito, na po ito, napakasentro na po ito sa mga gusto lang manatili sa stocks na front shock. Yan, kaya nga mababago ang alignment niya dahil sa front shock ng NMAX is nandito kasi nakapwesto sa kanan yung niya, yung kapitan ng caliper. So, sa atin sa mga Bergman is nandito siya. So bali ito yung, so itong sa disc niya, kapag napalitan natin ng pang NMAX na front shock, is babaliktad ito pa kanan. Yan, so dito naman tayo mag-align kapag NMAX ang front shock nyo. Kung stock lang ang front shock nyo ang gagamitin, so kailangan nyo magpapagawa ng bracket na 220mm para dito mga bossing. Gagamitin nyo na disc nya is pang click or Honda Beat mga bossing. Hindi kasya dito yung pang Bergman, hindi po siya papasok dito. So click lang po at saka beat ang sukat dito mga bossing, at saka panjorno. Kasi nga nasabi ko na dito sa ibang post is malaki ang agwat nila, bawat butas niyan. So ito yung niya, yan. Tapos yung butas sa gitna, medyo kunti lang kumpara dito mga bossing. Ang laki ng agwat niya dito. So, ngayon mga boss, tatanggalin ko ang bearing yan, kasi may naman tayo, may bearing puller naman tayo mga bossing na pantanggal. So ngayon mga bossing is ang gagawin ko, para sa akin lang ang option, tatanggalin ko ang bearing nitong panjorno, yung dalawa na yan, kasi naman may pangtanggal tayo. Ayan, so para pag natanggal na natin, para madala po sa machine shop, at pabutasan natin ng 35mm para lang pumasok ito. Bali ito po ang
sample natin na ibigay sa machine shop. Itong ulitin ko, itong hub and mile niya is pang click po nabili natin na hub and mile. So itong mahabang mile is kailangan nyo po ito ng 1mm na washer para dito. Kasi nasabi ko na ito sa ibang post. Ayan, kasi sabit siya. Yan, sayad siya sa rubber. Ayan, 1mm or 2mm mga bossing, para hindi po siya maganit sa mugs. Ayan, so itong isa din na to kailangan ng washer kasi may clearance naman siya. Ayan, so tingnan mo. Ayan, so may clearance siya mga bossing. Hindi, bali hindi po yan naiipit sa rubber. Ayan. Ngayon naman is tatanggalin natin to. So after natin matanggal itong bearing is dinala ko na po sa machine shop. So ayan, tinatabas na po natin. So nirequest ko yan na patatabasan ko yan ng 35mm diameter. Okay mga bossing, na ano na rin siya, na convert na rin, natabasan na rin ito sa machine shop. Ayan. So ang butas pala nito sa hindi pa natin nadala sa machine shop is 32mm po ang kanyang diameter. Ngayon ang butas na po nito is 35 diameter na po. Dito kasi ako naghahabol sa bearing niya. Ayan. So itong bearing na to is pasok na po ito sa ating axle ng Bergman. Ayan. So itong ano na to, itong bearing na to is malaki po ang butas sa gitna. Ayan. So kung makikita nyo is maluwag siya. Ayan. So ito ni-request ko na, pinalakihan ko na yung butas sa sa harapan niyang mugs. Ayan. So maliit nga ito yung sa Giorno na bearing. Maliit nga siya pero malaki po ang butas sa gitna. Ayan. So malaki po itong diameter sa labas. So ito po ang ikakabit natin dito. Ayan. Para po swak na po dito sa ating front axle sa Bergman. So ngayon ipapasok na natin ito. Lagyan ko lang ng langis para po madali na lang po siya ipasok. Yan. So dapat pantay pa rin siya mga bossing. Hanap kayo ng size nito sa bearing para sa front axle ng Bergman. Ang size po nito mga bossing is 6,300 para dito. Yan, so dahan-dahan lang. So dapat pantay talaga. Yan. Okay na, pumasok na siya. So dito sa kabila na naman. Yan. Itong spacer sa loob niya is ilalagay ko na lang dyan. Yan. Yan po kasi ang guide niya. So yan, para di siya di siya ma-disalign. Pinasok ko na lang yung front axle niya. Yan. Bago niyan, lagyan pa rin natin ng langis para madali na lang siya ipasok. Tapos na rin natin mga boss, may pasok yung dalawang bearing. At pwede na rin natin to ibalik itong rubber nya. Yun. Good. Okay. Ayan, test natin. Okay na mga boss. Ayan, di na maluwag. Sakto na siya sa kanyang ehe ng Bergman. Ayan. So wala nang kaluwag-luwag mga bossing. Ayan. So napaka smooth. Ngayon naman mga bossing is ikakabit na po natin itong rotor disc na 220mm. Yan. So syempre itong gagamitin natin na tornilyo na CNC. Ito sa tornilyo niya hindi siya pumasok mga bossing. So dapat pala ang binili natin na tornilyo
is ano, paoblong. Yan no, parang paoblong siya mga bossing, yung butas sa disc. So ito is yung dulo niya dito sa kanang ito is naka-circle, yung sa dulo niya mga bossing is circle kasi. Dapat pala itong ganitong shape na butas sa disc. Yan, so kung makikita nyo may clearance yan nakalabas, kasi dapat kasi yan mga boss is nakapasok yan sa loob. Okay, ikakabit muna natin itong front shock na pang NMAX. Yan, para po malay na po natin sa front mags. Ito po yung front mags na pang NMAX. So ito din yung stock natin na pang Bergman. So mas mahaba palang telescopic na ito mga bossing. Sa ano niya, sa NMAX mas mahaba siya. Ito pala yung front shock na NMAX na nabili ko mga bossing. So ito po ay King Drag, budget meal lang din to. At ito naman yung stock shock natin na Bergman. So sinabi ko sila kung alin po ang mas mahaba. So mas mahaba po itong sa King Drag. Yan, medyo mahaba siya konti. Yan o, pasok siya. Yun, pasok siya boss. Yan, so isang ano lang muna, isang tornilyo. Temporary lang muna to. Eto na siya. So pinasok ko dito yung front axle na pang fascio. So pasok siya mga bossing. Yan, pasok siya, may clearance pa. Yan, so ito pinasok ko lang dyan para po pumantay siya, para po magkapantay yung dalawang front shock bago natin ipasok yung front mags. Ay, pasok muna natin itong spacer niya na maliit. Yan, so may clearance siya. Hindi po siya masasayad sa rubber. Yan, pasok natin. Sabit siya. Yan, sa tornilyo lang talaga mga boss, sabit siya. So dapat nakalubog ito. Yan, kita mo, sabit siya dito mga bossing. Yan, sabit siya, sabit. So kailangan talaga tanggalin ko muna to. Ang shape kasi sa ano niya, disc niya is pa-oval po ang kanyang shape ng butas. Ito is pa-circle, kaya siya sayad sa ano, sa front shock. Dito na po tayo sa alignment ng front mags niya mga boss. So ayan, pantay ko na rin yung sa ano niya, sa front shock. Yan, so pasok pala yung pang NMAX na front shock. So ayan, so sa alignment naman niya mga boss, kung nakikita nyo sa gitna is ano na po siya, pantay na po yung alignment niya sa front mags. So dito na lang tayo kukuha ng size dito, puputol tayo dito ng spacer, kasi yung spacer na pang ano, na pang yung isang mahaba na spacer, ito mga boss is mahaba kasi siya. Yan, kung idugtong natin dito is may sobra. Yan, so may tabas pa siya. Ayan, so dito sa maliit niya na hub and mile is ano na siya, okay na siya, okay na dito mga bossing. So may pinasok ako dito na 2mm na washer, isang washer na 2mm may pinasok na ako dyan, kasi itong hub and mile na to, pag binaon natin dyan sa bearing ng mags is masasabit kasi siya sa rubber. So may possible po na masisira po ang rubber nito. Yan, so naglagay ako ng 2mm na washer. May binaon ako dyan na 2mm washer dyan sa bearing, may clearance siya. So okay, para makuha mo ang sukat nito mga bossing is tatanggalin muna natin to. Yan, tatanggalin muna natin tong front mags to. Yan, so yan, balik nyo lang dito. Yan, so sa pagsukat niyan mga bossing is dito kayo magsukat sa gap ng kanyang front mags, sa ano, sa front shock niya. Dito kayo makukuha ng sukat. Yan, so ganyan siya. So mas mabuti talaga na may caliper kayo ng ganitong panukat para madali lang po inyo makuha. Yan, so ang sukat nito mga bossing sa kanyang gap niya sa front shock is 127 mm.
Yan, so i-adapt natin dito sa front mags. So paano ko gagawin? Kaya tingnan nyo. Dahil wala tayong katulong mga boss sa pagsukat nito, kasi yung spacer talaga sa ano niya, pang click is gumagalaw siya nang dahil dito sa rubber niya. Yan, no? Bali hindi siya madiinan agad. Bali hindi siya sasagad kasi bumabalik siya pag diniinan natin. Yan, same din dito mga bossing. Yan, no? Yan, so iipitin natin para masukatan natin ng maayos gamit itong axle niya sa Bergman. Yan. Tapos kasi hindi natin siya malalak kasi malaki pang space, so lalagyan natin yan. Yan. Saka isa pa. Yun. So lock na natin. So yan, kahit ganyan mga boss, okay na, hindi na siya gumagalaw. Yan. So okay na, hindi na nagalaw. So pwede na po natin sukatin. Yan. Dito tayo kukuha ng sukat sa ano niya, sa yung sinukat natin kanina sa front shock na 127mm. Doon din natin isukat. So kung may sobra, tatabasan na lang natin sa 127mm. Bago yan, i-double check muna natin mga boss. Ayan, so kung nakikita nyo is 127 po yan mga bossing. Ayan. So 127mm po. So ngayon ano naman natin, itapat natin dito. Yan, so dito din na kailangan tatabasin tong maliit na spacer. Bali dyan lang po tayo magtatabas sa yung mahabang spacer na yan. Okay. So yan, idugtong nyo lang dito sa pinakadulo talaga. Yan. Dugtong nyo lang dyan. So yan, okay na yan mga boss. So yan, kita na agad. So yun yung tatabasan natin, yung sobra. So yan, para po maging pantay na po ito sa gitna ng ano niya, sa front mags. So okay, confirm na po. Bali ito po yung tatabasan natin. Yan po ang tatabasan natin mga boss. Okay mga bossing, ito na po ang pinaka final, ito na po ang final alignment nya. Ayan. So pantay na po yan mga bossing. Yan, so di na siya umaalog. Yan. So ito, natapos na rin. So ito, tinabasan ko lang ito. Yan. So nagsukat tayo ng 127mm dito sa gap na ito. Ayan, so sinukat natin dito yung caliper na roller. So pag may sobra, doon na lang tatabasan. Yun na lang ang tatabasan mga bossing. So ito siya. Ayan, sukat na po yan mga bossing. Yan, so dito lang tayo nagka problema sa ano niya, sa tornilyo ng disc. Yan, napabutasan ko na rin ng malaki mga boss. Yan, so pasok na rin siya. Yan, so dapat nakaganito na siya mga boss. So yan, so sagad na po siya. Yan, so tatanggalin muna natin itong front mags at ikabit natin ito. Ito na po yung tinabasan natin na hub and mile mga boss. So yan, medyo magaspang siya, so cool. So lilihain lang po natin ito para kikinis din ang kanyang dating. So sa ngayon, pwede na po ito makabit natin itong disc nya. Yan. So kanina hindi siya pumapasok kasi naka oval po ang kanyang butas. So ngayon naka circle na. Yan, bilog na po ang kanyang butas. So yun, ikabit na rin natin mga boss at pwede na po natin ibalik. So itong front axle niya mga boss is pang Yamaha Fascio po ito. So ayan, ikabit na po natin. Kunting ano pa siya, may tornilyo pa sa gitna. Ayan. Yan, nasalpak na rin natin mga boss. So di na siya sumasayad sa shock niya. Di na siya sumasayad mga bossing kasi naka ano na yun, sagad na, nakalapat na po yan sa disc. Yan, so nakalapat na po yan sa disc mga bossing. So di na siya nasasayad sa shock. Yan.
So ito na po ang tindig niya mga bossing at alignment niya sa gitna kapag nasalpak na natin yung fender. Ayan, sakto na po ang alignment niyan sa gitna mga boss. Ayan, so nakasentro na rin siya sa fender yung mags natin. Okay, bago niyan mga boss, kasi plug and play naman siya, so may kailangan lang kayong tatabasan dito, kasi kapag bumabounce po yung front shock niya is masasabit po dito yung front fender. Ayan, so dito tatabasan nyo ito mga bossing para po hindi po masasayad sa front fender kapag nag-bounce. So ito lang dalawa. Ayan, so ito sa kanan to at saka itong isa sa kaliwa. Ayan, so ito inumpisahan ko na. Ayan, kung nakikita nyo may markings na yan. Ayan, at pati din yung isa. Ayan, so ang gagamitin ko lang dyan sa pagtatabas nito is yung lagari na pang yung lagari na pang bakal. Yun lang ang ginagamit ko. So yan, tabasan lang po ito mga bossing para hindi siya sasayad. Okay mga bossing, natabas na rin natin kung nakikita nyo. Ayan, so di na po ito masasayad sa front fender nya. Ayan, so next naman ang gagawin natin dyan mga bossing is ilipat na po natin ito sa kanan. Ayan, so bali may tornilyo dyan mga boss. Ayan, may tornilyo dito sa ilalim na 8mm. Ayan, so pwede nyo rin malipat dito mga bossing dito sa kabila. Yan, pwede nyo rin dito malipat sa kanan kasi may naman dito, may butas rin naman dito mga bossing, so pwede lang po siya ilipat. 8mm pa rin dito mga bossing, pasok pa rin yan. Yan, so may butas siya. Yan, so ilipat nyo lang dito mga bossing para yung hose nya is dito na po nakapwesto sa kanan. Mga newbie naman kung paano ko tinanggal, okay, para masundan nyo talaga is ito po yung caliper nya. Yan, so ito po yung caliper niya mga boss. At saka bali ito, dalawang dalawang washer. Ayan. So una, ipasok nyo muna to. Ayan. So yan po ang una, sa hindi pa nakahabol. Ayan, so yung spacer naman, yung washer naman is dito yan ilagay. Ayan. So bali nakaganyan po yan mga boss. Yan, so bali nakaganyan po siya. Yan, bali ang tornilyo pala nito is 12mm. Yan, so para masundan nyo kasi nakat kasi natin yon. Yan, ito na siya, nasa kanan na po yung brake hose nya, yung brake fluid hose nya mga boss. So nandito na po sa kanan. Yan, so di na po siya masasabit sa di na po siya masasabit sa front fender. Di na po ito masasabit sa front mugs. So ito na, nilipat ko na po yung gulong sa natin sa Giorno mugs. So ito na po siya ngayon mga boss. Yun, so isasalpak muna natin kasi align muna natin yung sa front caliper. So ito mga boss, dumating na po yung ating Brembo na caliper. So ito 4-pot. Yan, at saka yung bracket na 220mm. Yan, so ngayon ikakabit muna natin to. Yan, so pasok po yan sa ating sa pang front shock na NMAX. Yan, so pasok po yan mga boss. Ngayon naman is ipasok na po natin itong gulong hub and mile. At saka ito ring hub and mile na natabasan natin mga boss sa kabila. So sa alignment naman niya, yan, napakapantay. Yan, saktong sakto, hindi po siya maganit. Ngayon ito munang mga gamit ko na tornilyo kasi mali po ang pinadala ni seller, so mali po. So ito ay temporary lang po ito mga bossing. So ayan, pasok na po natin muna para po may align. So temporary lang tong tornilyo mga bossing. So bukas papalitan ko agad.
next naman is ito na po ikakabit natin. Yan, so dito natin papasok mga bossing. Ito po yung tornilyo niya para sa brake fluid. Yan, para po sa brake hose niya. So may dalawang spacer. Yan, kung makikita nyo. So yung una ipasok mo lang dyan dito. So ipasok mo lang dyan at saka dito mga bossing, at dito na ipasok. Yan, para wala pong tatagas na brake fluid. Yan, tapos higpitan lang po natin ito ng 12 mm. Okay. So ito na siya mga boss sa front mags natin. Yan. So lalagyan pa natin to ng brake fluid kasi nabawasan to mga boss. So pasok muna natin tong sa likuran niya. Yan. Ito, pasok na po natin. Ayun. So yan, ito na po, natapos na po natin mga bossing. So itong dalawang tornilyo na to is temporary lang kasi kulang po ang pinadala ni sealer. Sa ano naman niya, sa brake fluid niya sa hose is temporary lang muna to mga bossing. So stock ang ginagamit natin. So eto na po siya, yung tindig niya. At tinabasan ko na rin yan kung nakikita nyo. Kasi kapag nadaan po sa hams is bababa kasi yung fender niya na dahil po sa play ng kanyang shock. So masasabit siya dito. Yan, so kailangan yung tatabasan. Same din dito sa kabila mga bossing. So tinabasan ko na rin yan kung nakikita nyo. Kasi masasabit na po siya dito sa front fender. Maaari pong masisira kapag hindi nyo po tinabasan. So ito na pong final output natin. Ayan. So ito yung tinabasan natin na haban mile. So yan, likuran naman niya, okay na, pumasok na po siya mga boss. So ang kulang na lang dito is maghanap tayo ng CNC na 22mm na nut. Yan, so tapos na po siya mga bossing. So yan, so baliw ganito na po ang kanyang tindigan mga bossing. Ayan, sa front, ayan, so napakakintab